Maraming salamat sa inyong lahat dahil umabot na tayo sa 1,000 subscribers. Para sa mga nais mapanood ang buong paliwanag ng aming palabas na House of Lies, huwag kalimutang mag-subscribe at manatiling kasama namin. Sa mundo ng Born to Shine, ang isang simpleng viral video ay naging mitsa ng digmaan. Nagsimula lamang sa eksenang hilahan ng buhok ni Minchi at Dara, ngunit nang i-post ni Amelia ang video, sumabog ito sa social media na parang bomba. Isang click, isang upload, at sa isang iglap gumuho ang reputasyon ng bagong girl group na Yumi. Sumiklab ang online chaos. Bumuhos ang hate comments at tinrato ng publiko ang iskandalo bilang aliwan. Tahimik si Jenny, ngunit malinaw na siya'y unti-unting nababasag sa loob. Alam niyang hindi lamang pangalan, kundi pangarap ang winawasak. At ang pinakamasakit, planado ang lahat. Malamig, kalkulado, personal. Habang umiiyak si Jenny sa pagkasira ng imahe ng Yumi, sina Amelia at Dara ay nakatingin sa kaguluhan na may kasiyahan. Hindi nila matanggap na si Jenny ang sentro ng grupo, hindi ang kanilang anak o apo. At dito, naging mapanganib ang selos. Hindi na ito simpleng kompetisyon. Isa na itong misyon upang sirain si Jenny, upang wasakin ang tiwala sa kanya, upang iparamdam na hindi siya karapat-dapat sa spotlight. Ang malupit na katotohanan. Minsan, ang mga nagkukunwaring nagbubuklod ng pamilya ay mas mabagsik pa kaysa sa tunay na kaaway. Habang lumalaki ang issue, nagngit-ngit ang producer ng Yumi. Natural lamang. Nagsisimula pa lang sumikat ang grupo. Dumarami ang fans at biglang winasak ng iskandalo ang lahat. Pera, pangalan, karera, lahat nakataya. At ang sisi, bumagsak kay Jenny. Karaniwang galaw ng industriya ng aliwan. Kapag may problema, isang tao ang isinasakripisyo. Pinagalitan si Jenny, dinurog sa presyon. Kita sa kanyang mga mata ang takot. Ngunit hindi takot mawala ng kasikatan. Takot mawala ng pagkakataon. Sapagkat alam niya, sa mundong ito, sapat na ang isang pagkakamali upang mapalitan kaagad. Pinakamasakit, pakiramdam niya'y wala siyang kakampi. O marahil akala lang niya. Sapagkat habang lumulubog si Jenny sa lungkot at hiya, tahimik na lumapit si Nate. Nakakagulat, siya ang naging isa sa pinakamahalagang karakter sa kwento. Hindi siya tipikal na lalaking papasok ng dramatiko o mayabang. Siya'y banayad, mapanganib sa kanyang katahimikan. Nananatili sa tabi niya, nakikinig, nagpoprotekta. Isang lalaking kayang magbigay ng seguridad nang hindi kailangan ng maraming salita. Habang nababasag si Jenny, si Nate ang humahawak sa kanya upang hindi tuluyang gumuho. Ngunit sa mga kwentong tulad nito, hindi kailanman simple ang ginhawa. Sapagkat habang lalong lumalalim ang kanilang koneksyon, lalo ring nagngangalit ang mga desperadong sirain si Jenny. Mula rito, lalo pang kumumplikado ang lahat. Ang problema, ang mga insecure sa loob ay hindi tumitigil hanggat hindi nila nakikitang tuluyang gumuho ang kanilang target. Nakakatakot ang tuso ni Amelia. Nakangiti sa harap, may patalim sa likod. Hindi siya karaniwang kontrabida, kundi isang taong kayang gawing sandata ang social media, chismis, at emosyon. Hindi rin pahuhuli si Dara. Bawat kilos niya'y puno ng pagkadismaya. Para bang buong buhay niyang pinapatunayan na mas nararapat siya kaysa kay Jenny. Kaya't habang pinapanood ang serye, mapapaisip ka, ito ba'y simpleng laban para sa pamumuno? O mas malalim na sugat na matagal nang nananabik na lumabas? Sapagkat habang tumatagal ang kwento, lalo pang nagiging personal ang mga atake. At hindi na ito tungkol sa karera o Yumi. Ito'y tungkol sa kayabangan, lumang sugat ng pamilya at nabubulok na selos. At dito nakikita ang tunay na halina ng Born to Shine. Hindi lamang ito tungkol sa kasikatan, kundi tungkol sa mga taong handang sirain ang iba upang sila'y umangat. Habang umuusad ang kwento, lalo pang bumibigat ang atmosfera. Bawat tingin ay may nakatagong galit.
Bawat eksena ay parang naghihintay ng pagsabog. At iyon ang lakas ng serye. Hindi ka nito hinahayaang manatiling payapa ng matagal. Kapag akala mo'y tapos na ang tensyon, may panibagong sumisibol. Samantala, si Jenny, habang sinusubukang ayusin ang kanyang wasak na pangalan, ay unti-unting lumalakas. Sapagkat minsan, kailangan munang masaktan ng malalim upang maunawaan na hindi lahat ay karapat-dapat sa iyong kabutihan. At mula rito nagsisimula ang pinakadelikadong pagbabago kapag ang tahimik ay natutong lumaban. Kung iisipin mo, dito nagsisimula ang pinakamatinding tanong. Sino ang tunay na kontrabida? Si Amelia, si Dara, o ang mismong industriya na ginagawang laruan ang mga pangarap? Ang tanong ngayon, gaano kalaking pagkawasak ang kayang tiisin ni Jenny? At kung dumating ang araw na siya'y bumangon para sa paghihiganti, mananatili ba siyang biktima o siya na mismo ang magiging bagyo? Sapagkat sa mundong ito, hindi sapat ang talento. Upang mabuhay, kailangan mong matutong lumaban sa selos, pagtataksil, at sa mga taong handang hilahin ka pababa. At iyon ang pinakanakakatakot, sapagkat mas malapit ito sa tunay na buhay kaysa sa katang-isip. Ngayon, nananatiling tanong, sino ang tunay na pinakapasikat na mapagkunwari? Si Amelia o si Dara? At tama ba ang ginawa ng producer na sisihin si Jenny kahit malinaw na siya'y tina-target? Sapagkat habang pilit inaayos ni Jenny ang pinsala ng viral scandal, lalo pang dumidilim ang laro sa likod ng kamera. Unti-unti niyang natanto, hindi lamang pangalan ang winawasak ni na Amelia at Dara, kundi pinapaniwala siyang wala siyang lugar sa Yumi. At ang ganitong emosyonal na atake ang tunay na sugat, mas masakit pa kaysa anumang sampal. Sa practice room, magkasama ang buong grupo, ngunit mabigat ang hangin. Walang nagsasalita, lahat nagkukunwaring propesyonal. Ngunit sa likod ng koreografiya at peking ngiti, ramdam ang tensyon. At si Jenny, bagaman alam niyang bawat hakbang ay hinuhusgahan, patuloy na lumalaban. Kapag nagkamali siya, nagsisimula ang bulungan. Kapag nanahimik, sinasabing masama ang kanyang ugali. Kapag nagsalita, inaakusahan siyang nagyayabang. Para bang anuman ang gawin niya, palaging mali. Dito makikita kung gaano kalupit ang industriya. Sapagkat hindi sapat ang talento, kailangan din ng tibay at pagtitiis. Dahan-dahang nabasag ang kumpiyansa ni Jenny. At dumating ang isang tahimik, ngunit mabigat na eksena. Sa backstage, nakaupo siyang mag-isa. Napapalibutan ng dilim, tanging liwanag ng kanyang telepono ang nasa mukha. Binasa niya ang mga mapanirang komento. Hindi karapat-dapat maging leader. Mas magaling si Dara. Pabigat lang si Jenny. Ang mga salita ay parang patalim. Sapagkat minsan, alam ng tao na kasinungalingan ang mga ito, ngunit patuloy pa rin nilang binabasa. Para bang sinusubok kung gaano sila kayang wasakin ng mundo. Nanginig ang kanyang mga kamay at saka umupo si Nate sa tabi niya. Walang dramatikong musika, walang dagdag na dialogo. Isang baso ng tubig lamang ang inabot. At ang simpleng presensya na iyon ang naging pinakamalakas na ginhawa. Sa sandaling iyon, nabasag si Jenny, hindi dahil sa galit, kundi sa pagod. Pagod sa pagpapanggap na malakas. Pagod sa pag-arte na maayos ang lahat. At sa unang pagkakataon, may nakakita sa kanya hindi bilang idol, kundi bilang tao. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan. Sapagkat habang lumalapit si Nate kay Jenny, nakamasid si Amelia. Nakangiti ang kanyang mukha, ngunit naglililyab ang kanyang mga mata sa selos at inggit. Sa likod ng ngiti ay apoy. At dito, lalo pang naging mapanganib ang sitwasyon. Sapagkat, kapag insecure ang tao at nakaramdam ng selos, nagiging mas nakamamatay ang kanilang mga plano. Unti-unti pang lumalim ang taktika ni Amelia. Hindi na lamang online post o chismis. Sinimulan niyang lasunin ang isipan ng mga miyembro ng grupo. Dahan-dahan, tahimik, parang ahas, at ang pinakanakakatakot.
Gumana ang kanyang mga plano. Nagsimula ng magduda ang ibang miyembro kay Jenny. Kahit walang direktang ebidensya, tumubo ang mga tanong sa kanilang isip. Bakit palaging may problema kapag si Jenny ang kasama? Bakit siya palaging nasa sentro ng issue? At ito ang pinakadelikadong uri ng pagkawasak, kung saan hindi kailangan ng sigawan. Sapat na ang bulungan upang basagin ang isang tao. Sa loob ng grupo, lalo pang tumaas ang tensyon at si Nate ay lalong nadadala ng emosyon kay Jenny. At dito, nagsimula ang komplikasyon sapagkat sa mundong ito, ang kaligtasan ay hindi lamang talento, kundi ang kakayahang lumaban sa selos, pagtataksil, at sa mga taong handang hilahin ka pababa. Habang lumalalim ang lahat, naging malinaw na ang damdamin ni Nate ay hindi lamang simpatiya, kundi mas personal. Ngunit nakaka-frustrate sapagkat sa kanyang pagprotekta kay Jenny, siya mismo'y naging target. At iyon ang twist. Sapagkat sa mundong ito, hindi lamang si Jenny ang winawasak, kundi pati ang sinumang tatayo sa kanyang tabi. Habang papalapit ang malaking performance ng Yumi, para bang anumang sandali ipuputok ang lahat. Bawat eksena'y countdown. Isang maling salita, isang leaked photo, isang bagong video, at tapos na ang lahat. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang pagbabago ni Jenny. Hindi na siya ang tahimik na batang umiiyak sa sulok. May tumitigas na sa loob niya, at iyon ang nakakatakot. Sapagkat kapag ang mabait ay napuno ng lakas, walang nakakaalam kung hanggang saan siya lalaban. At doon patungo ang kwento. Akala ni na Amelia at Dara kontrolado nila ang lahat, ngunit hindi nila alam na ang kanilang mga plano ang nagpapalakas kay Jenny. At madalas, ang paulit-ulit na nababasag ang siya ring nagiging sanhi ng pagbagsak ng iba. Kaya't sumulpot ang tanong, tunay bang tapat si Nate kay Jenny o may nakatagong motibo rin siya? At kung ikaw ay miyembro ng Yumi, madali ka bang maniniwala sa mga akusasyon laban kay Jenny? Sino ang tunay na pinakamapanganib? Ang lantad na nagagalit o ang nakangiting naninira? Sa huli, salamat sa pananatili sa amin. Naway sa gitna ng kaguluhan ng mundong ito, makahanap ka rin ng tunay na kasama. Ingatan ang sarili at muli tayong magkikita sa susunod na revelasyon. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.